Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Colossians, chapter 3, verses 22 hanggang 24. Mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. May nakakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo talagang tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Serving with the right motive and purpose. Isa po sa kadalasang ibinibigay kong payo sa mga taong nais pumasok sa ministry ay yung makaranas silang magtrabaho po sa secular. Dalawang bagay po kasi ang marireveal kapag tayo po ay nagtatrabaho sa secular. Unang-una po mapapansin ninyo ang isang Christian kapag nagtrabaho na yan sa secular, kadalasan po lilitaw yung kanyang espiritualidad. Marami akong nakikita pagka nagtrabaho na nawawala po yung kanilang espiritualidad. Nagiging makasanlibutan sila. Pangalawa po, natitest dyan yung pong tinatawag na work discipline na mayroon po tayo. Diyan tayo natututo kung paano maging disiplinado sa ating ginagawa, sa ating trabaho at sa paglilingkod natin sa ating mga employer. Ngayon para sa akin po, napakagandang training iyon para po sa mga taong papasok sa ministry. Ako po naranasan ko po yan kasi 16 years old pa lamang po nagtrabaho na ako. Kaya iba po yung aking discipline pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon kaysa po doon sa mga taong hindi nakaranas magtrabaho. At today may kaugnayan po yan sa ating pag-aaralan. Kasi pag-uusapan natin today, muli yung quality ng isang servant. At nabanggit ko nga po kanina, dapat po pagka naglilingkod tayo sa Panginoon, ay tama yung ating motibo at purpose. At paano po nare-reveal yan sa buhay po nating mga Kristiyano? By the way, ang lesson na pag-aaralan natin ngayon, hindi lamang ito para sa mga naghahanap buhay o nagtatrabaho. Ito'y para sa lahat ng Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon. Kaya kung naalala nyo po, doon po sa Luke chapter 12, verses 42 hanggang 48, may kinwento pong parable ang Panginoon. Doon po sa kwentong yon ay ang ginawa po ng Panginoon o ng Master ay umalis po siya at binilinan niya yung kanya pong mga katiwala. Kaya lang po, mababasa niyo po sa kwentong yon na yung kanyang mga katiwala ay nung umalis na siya ay kung ano-ano po ang pinagagawa. In other words, nagwala po sila. Kaya pagbalik po ng master, ang sabi, parurusahan yung mga taong alam nila yung kalooban ng kanilang Panginoon, ngunit hindi naman nila ginagawa. At sa buhay nito, napakahalaga po ng prinsipyo na yun. Kasi doon natin makikita na kung may nakatingin ba sa atin ay maglilingkod tayo ng maayos sa Diyos. Paano kung wala nang nakatingin sa atin? Kaya yan po, matututunan nyo po yan sa pagtatrabaho. Kasi sabi po rito sa verse 22, mga alipin sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. May nakakakita man o wala. Maglingkod kayo hindi upang kalugdan ng mga tao, kundi dahil kayo talagang tapat at may takot sa Panginoon. So ano pong tinutukoy ng Biblia dito? Sincerity. Kailangan po makita sa atin yung sincerity kasi ito po ang nagre-reveal kung sino ang piniplease natin sa buhay na ito. At malinaw po na kapag tayo po ay God pleaser at hindi man pleaser, magtatrabaho po tayo ng may sincerity. Parang ang Panginoong Jesus, sabi niya sa John chapter 8 verse 29, for I always do what pleases Him. So piniplease palagi ng Panginoong Jesus yung kanyang Ama sa langit. At si San Pablo nagpaalala sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9, so we make it our goal to please Him. Ibig sabihin, lagi dapat ang goal natin sa buhay ay i-please ang Diyos. At ang sabi sa Colossians chapter 1, verse 10, live a life worthy of the Lord and please Him in every way.
Yan ang panawagan natin mga kapatid. Ano po, siyang mahalaga po, kahit may nakatingin o wala, tapat tayo, sincere tayo sa ating ginagawa. Kita po ninyo, no? At wala pong nakakaalam ng ating pong secret life, kundi ang Lord lamang. Kasi nakikita niya pong lahat yan. Ngayon, napakahalaga po makikita natin dito sa verse 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Ito naman ang tinutukoy po ay excellence. Kailangan po ay mahayag yung quality ng ating puso sa pamamagitan po ng ating ginagawa. Kaya tayong mga Kristiyano dapat ibang klase po yung ating trabaho. Excellent dapat. Para tayong si Daniel, may excellent spirit sa Daniel chapter 6 verse 3. Kasi tayo po ay God's workmanship in Christ Jesus Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10. Kaya dapat po mag-excel tayo sa lahat ng ating ginagawa. Sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7. Kaya alam niyo po sa pagtatrabaho, kailangan ginagawa rin natin ng may pag-ibig ang lahat ng ating ginagawa. Kasi love is the excellent way. Yun ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 12 verse 31. Kaya pagka-excelente kang magtrabaho, pinapakita mo yung laman ng iyong puso. Kaya yan, again, mga kapatid, excellent ba tayong maglingkod sa trabaho natin? Kasi dapat po excellent tayo sa lahat ng ating ginagawa, lalo't higit na sa paglilingkod natin sa Panginoon. Pangatlo po, napakahalaga po ng commitment. Sabi sa verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. So napakaganda ng lesson ng Colossians chapter 3. Verses 22 to 24. Hindi lamang pala ito lesson para sa mga manggagawa, sa mga nagtatrabaho. Isipin natin ito bilang lesson din sa ating mga paglilingkod sa Panginoon. Kasi po ano ba ang commitment? Sa pamamagitan naman ng ating commitment, na kakakita tayo ng resulta. Magandang resulta sa ating buhay. Tandaan niyo po, pag wala po kayong commitment sa inyong ginagawa, wala kayong makikitang magandang resulta sa inyong buhay. At sa pamamagitan ng commitment, pinapakilala nito kung anong klaseng discipline meron po tayo sa ating pong ginagawa. Kaya alam niyo po, sabi sa Proverbs chapter 16, verses 2 and 3, motives are weighed by the Lord. Alam pala ng Lord yung mga motibo natin sa buhay, kung ano yung motive natin sa ating pong ginagawa sa trabaho at maging sa ministry. Kaya ang sabi po dyan, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Kaya napakahalaga po nung commitment. Alam niyo po, para sa akin, simple lang yung commitment. Yung mga ngako ka at tutuparin mo yung iyong ipinangako. Ganon po para sa akin yung commitment. So sabi po sa Ecclesiastes chapter 5 verses 4 to 5, huwag daw po tayong padalos-dalos sa pangangako. Kung mangangako po tayo, we must fulfill it. Ibig sabihin, sa paglilingkod natin sa trabaho at sa Panginoon, kailangan po malalim yung ating commitment. Gagawin natin ang lahat kahit walang nakakakita, tatapusin natin yung ating trabaho ng maayos at higit sa lahat ang piniplease natin ay ang ating Panginoon. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.